pero for some reason, meron siyang personal na problem, mga kapiksi. So, it's not you, it's them, guys, na kailangan ayusin yung sarili niya para mawala yung mga, especially if nagdududa sa'yo to. Parang feeling ko yung iba sa inyo pinagdududahan kayo nitong person mo. Baliktad, imbis na kayo yung magduda sa kanya, parang kayo yung pinagdududahan nila. For some of you, pwedeng binlock na din kayo nitong person nyo, mga kapiksi. Parang binlock nyo yung communication. Naguguluhan ito, guys. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating feelings reading para ngayong September, mga kapiksi, para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I know that you may not feel for me as I feel for you. So, para sa person mo, guys, hindi kayo parehas ng nararamdaman. Pwedeng sa tingin ng person mo, kasi syempre kanya-kanya tayo ng perception, depende dun sa nakikita natin. So, parang feeling ng person mo, mas mahal kanya kesa sa mas mahal mo siya. O kaya parang hindi kayo parehas ng nararamdaman, okay? And nasasabi niya yon kasi depende dun sa nakikita niya sa'yo, mga kapiksi. It's not necessarily true. Syempre, hindi naman. Syempre, kayo lang nakakalam ng totoong nararamdaman nyo sa kanya. Likewise, ganun din siya sa inyo. Pero, sa nakikita ng person mo, parang feeling niya, mas mahal ka niya kaysa sa mas mahal mo siya or kaysa sa mahal mo siya, kapiksi. Okay? I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. So, ito guys, itong pagiging cold ng person mo, if ever man guys, na you're experiencing cold treatment sa kanya, is probably because, una, pwedeng triggered siya, mga kapiksi, no? Kasi pwedeng triggered siya na feeling niya hindi mo siya mahal, feeling niya hindi kayo parehas ng nararamdaman. So parang ang ending is nagde-detach din siya. Kumbaga parang feeling niya siguro hindi rin magiging maokay yung relationship nyo, parang feeling niya unrequited or something. So parang nagde-detach din siya dun sa connection nyo somehow. And yun yung reaction niya para hindi rin siya masyadong masaktan, mga kapiksi. And for some of you naman, guys, pwedeng merong nangyari sa inyo na something, kaya nandamig din yung person mo. Pero parang inaalis niya muna. Nag-e-emotional detachment ang lolo niyo, mga kapiksi. Okay? And eto guys, I feel abandoned by you. So feeling niya iniwan mo siya, and ayan, and it is triggering my childhood traumas. So etong pagiging emo ng person mo, meron siya kinalaman sa childhood traumas niya. So pwedeng galing siya sa broken family, pwedeng na-experience niya yung hindi pagkakaroon ng harmonious relationship within their family, ng childhood niya, mga nakapaligid sa kanya, ganyan. So, and if merong same scenario na nangyari sa inyo, mga kapiksi, na nag-trigger sa ganong klaseng emosyon, kaya medyo defensive mode itong for the person nyo, guys. Okay? Alright, so may lalim, may pinaghuhugutan, may rason, kumbaga, yung person mo, may dahilan kung ba't ganun yung mga kilos niya or mga inarte niya sa inyo, mga kapiksi. Okay? Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga nakaka-impluensya sa relationship nyo, mga kapiksi. Money, pera. Pwedeng may money involved, no? Sa relationship nyo.
Itong money involved na to guys, pwedeng hindi maganda yung naging involvement sa pera na naka-apekto dun sa relationship. Okay? We also have Ice Queen. Itong Ice Queen na to is yung energy niya na parang nanlalamig. Kaya nga, sabi nga dito, I feel cold and detached. I can feel emotions. So, nanlalamig yung kanyang pakiramdam or malamig yung kanyang pinapakita sa iyo, mga kapiksi. Pwede to sa he, she, she na type of relationship, mga kapiksi, dahil meron tayong mga LGBTQ sa ating channel. And then, past love, guys, no? So, pwedeng, eto nga, yung sinasabi nating childhood trauma, nag-trigger talaga yung mga past love connection or past love experiences ng person mo, kapiksi. Okay, so lahat ng ito, swak na swak yung mga messages, no? So, lahat ng yan, nakaka-impluensya dun sa relationship nyo. Pwedeng meron din kayong past lover. Pwedeng past lover mo or past lover ng person mo, mga ex, ganyan, na umi-eksena sa relationship. Pwedeng dahil sa pera, especially if mga single parents, no? Single mom, single dad, ganyan. Naghahabol ng sustento para sa mga bata. Para sa akin, okay lang yun, guys. Kasi hindi naman kasalanan ng mga anak-anak, no, na nagkamali yung kanilang mga parents, and karapatan nila na mabigyan sila ng sustento. So, wag yung sisihin ng mga bata, guys. Alright? So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung nararamdaman ng person nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong discount until September 30. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo. 20% discount naman yan, guys, until September 30. Kaya i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. So, King of Wands, Aries kaya in-represent ng King of Wands. Ito yung ating feelings, energy. Dito, guys, nakikita natin na meron pang connection, meron pang pagmamahal yung person mo. Ibig sabihin, mahal ka nito deep inside, pero parang ano lang, no? Parang nasa sa loob lang niya. Feeling ko itong person mo, nag-uurong sulong ito, no? Parang may times na gusto niyang lumapit sa'yo, may times na gusto niyang maging okay kayo, pero may mga trust issues din itong person mo. Itong trust issues na to, ito yung dahil sa past niya, mga kapiksi, no? Pwedeng may nangyari sa inyo hindi maganda, pwedeng nagkaalitan kayo, nagkaroon kayo ng misunderstanding, hindi magandang pagkakasunduan, na yun nga, yung nagsanhi ng parang na-refresh sa kanya, sa kanyang memory, no? Yung lahat ng mga nangyari sa kanya, parang fear, yung mga fear niya, fears and doubts niya, mga fear of abandonment, fear of rejection, lahat yon naglabasan sa kanya, mga kapiksi, dahil dun sa kasi nga may trust issue itong person mo. Parang hindi siya basta-basta magtitiwala kapag nakikita niya na yung mga red flag. Pero itong person mo, guys, meron pa kayong connection. Gusto niyang ibigay sa'yo yung amount of love na binibigay mo sa kanya. Gusto niya suklian, pero for some reason meron siyang personal na problem, mga kapiksi. So it's not you, it's them, guys, na kailangan ayusin yung sarili niya para mawala yung mga, especially if nagdududa sa'yo to. Parang feeling ko yung iba sa inyo pinagdududahan kayo nitong person mo. Baliktad, imbis na kayo yung magduda sa kanya,
Parang kayo yung pinagdududahan nila. For some of you, pwedeng binlock na din kayo nitong person nyo, mga kapiksi. Parang binlock nyo yung communication. Naguguluhan ito, guys. Nagugulumihanan. And parang gusto nitong, pero nagsisisi siya. Parang hindi niya alam kung sino yung sisisihin niya actually. Parang nagsisisi siya na bakit nangyari yan sa inyo. And para sa kanya, ginawa niya yung best niya, pero parang hindi niya alam kung saan kulang. Parang gano'n, no? Sinisisi niya yung sarili niya actually. Pero, hindi, parang sinisisi niya yung sarili niya, pero basta naguguluhan siya. Sinisisi niya yung sarili niya, pero gusto niyang sisihin ka. Parang gano'n. So, parang hindi niya malaman kung saan nanggagaling, no? Pero gusto kanyang protektahan. Gusto niyang protektahan yung relationship niyo. Gusto niyang i-save, gusto niyang isalba. Pero hindi niya alam kung paano. So, your person feels so lost, Aries, especially kung meron kayong mga misunderstanding, miscommunication. So, kailangan nyo ng usap. Feeling ko itong person mo, marami siyang insecurities, no? Dahil nga dun sa kanyang past, mga kapiksi. So, kailangan nito ng person mo to feel secure dun sa relationship. Medyo mababa din yung confidence ng person nyo. Self-confidence niya, medyo mababa. Kaya siya kinakain ng insecurities, mga kapiksi. Siyempre, walang makakatulong sa kanya, kundi siya lang din. Pero, it will help if you let them know na nandyan lang kayo para sa kanila, na handa kayong intindihin sa kanila, no matter what. Okay? So, yan ang reading mo, Aries. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And, pwede kayong makinig ng ating mga relationship subliminal, guys. Ito yung ating playlist, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and panoorin nyo itong ating 2025 Pick a Card kapalaran, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.